Sa tuwing napag-uusapan ang long-term price potential na XRP, palaging may banggain ng opinyon sa crypto community. May mga nagsasabing imposible ang mataas na valuation habang ang iba ay kumbinsidong mali lang ang ginagamit na sukatan. Bilang isang crypto enthusiast, malinaw po sa akin na ang ugat ng debate ay hindi lamang po sa presyo. Ito ay tungkol sa lawak ng global digital economy at kung paano po talaga gumagalaw ang value sa likod ng sistema. Hindi po maliit ang internet at lalong hindi po maliit ang perang dumadaloy dito. Kapag naintindihan po natin ang scale na ito, dito po nagbabago ang tingin natin kay XRP. At kung ikaw po ay trader, investor, holder o hodler, tandaan po natin na tayo mismo ang tinutukoy sa usapang ito. Yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, ano po ba ang madalas na hindi nakikita ng mga skeptics sa usapang presyo ni XRP? Marami pong skeptics ang tumitingin kay XRP gamit ang traditional valuation models. Ang problema, ang mga modelong ito ay ginawa para sa lumang sistema. Hindi po nila isinasaalang-alang ang internet scale finance. Ang internet ay hindi po naglilipat ng maliit na data, kundi astronomical volumes kada segundo. Kapag ang value transfer ay naging kasing natural ng data transfer, nag-iiba po ang buong usapan. Ang presyo ay hindi na lamang po resulta ng hype, kundi ng structural demand. Dito po nagkakamali ang marami dahil minamaliit po nila ang volume reality ng modern finance. At kapag mali po ang lens mo, mali rin ang magiging conclusion mo tungkol kay XRP. Ngayon ay gaano ba talaga kalaki ang volume na pinoproseso ng global financial system? Isa pong eksperto mula sa Apex Crypto Insights, siya po ay si Jesse, ang nagbigay ng malinaw na pananaw. Araw-araw ang global financial system ay nagpa-process po ng trillions of dollars. Kasama po dito ang FX market, interbank settlements, remittances, securities clearing at saka derivatives. Ayon po sa Bank for International Settlements, ang FX market pa lang ay umaabot na sa $7.5 trillion per day. Tandaan mo, hiwalay pa ito sa ibang capital markets. Kapag tinanggal mo ang volume na ito sa pag-a-analyze ng digital assets, lalabas po talagang unrealistic ang projections. Ngunit kapag isinama mo ito, biglang nagiging structurally grounded ang usapan. Ngayon, bakit po ba nagiging makabuluhan si XRP kapag isinama ang internet scale liquidity? Yan, kapag tiningnan mo si XRP sa tamang konteksto, makikita mo na hindi po siya ginawa para sa maliitang gamit. Siya po ay dinisenyo bilang bridge asset para sa mabilis na paglipat ng value. Ang infrastructure ni Ripple ay nagbibigay po ng near instant settlement na may babang fees. Hindi po tulad ng legacy systems na naglalak ng capital sa pre-funded accounts. Sa halip, pinapayagan po ni XRP ang liquidity on demand. Ito po ang eksaktong requirement ng isang internet native value layer. Kapag ang mundo ay humihingi ng bilis at saka efficiency, natural po na aangat ang asset na kayang sumabay sa scale na ito. Paano naman po nagiging susi si XRP bilang liquidity layer ng internet? Ang internet ay sanay na sa seamless movement ng impormasyon. Ang susunod na logical evolution ay ang seamless movement ng value. Dito po pumapasok ang architecture ni XRP. Hindi po siya umaasa sa mabagal at mahal na proseso. Siya ay ginawa para sa real-time settlement at saka global scale.
Kapag ang liquidity ay kailangang gumalaw sa iba't ibang bansa at sistema, mahalaga po ang bilis at saka reliability. Ito po ang dahilan kung bakit maraming eksperto ang naniniwala na si XRP ay may potensyal na maging core liquidity layer. At kapag naging backbone ka ng sistema, natural na nagbabago po ang usapan sa presyo. Ano naman po ang epekto ng tokenization sa demand at saka liquidity ni XRP? Mas lalo pang lumalalim ang usapan kapag pumasok po ang tokenization. Ang mga real-world assets tulad po ng bonds, equities, real estate at saka commodities ay unti-unting tinotokenize. Bawat tokenized asset ay nangangailangan po ng settlement at saka liquidity. Kapag kahit maliit na bahagi lang ng mga market na ito ang lumipat sa blockchain, ang volume ay hindi lamang po tataas. Ito po ay magko-compound. Sa ganitong environment, kailangan po ang asset na may extreme throughput at saka stability. Ang disenyo ng XRP ay eksaktong tumatama po sa kondisyong ito. Kaya lumalakas po ang kanyang narrative sa long term. Ngayon ay bakit po ba mali ang pagtingin sa presyo ni XRP gamit ang hype o short-term metrics? Marami pong traders ang nasasanay tumingin sa charts lamang. Ngunit para kay XRP, kulang po ito. Ang kanyang price potential ay hindi dapat ibase sa retail hype o short-term narratives. Dapat itong sukatin gamit po ang utility at saka settlement demand. Kapag ang buong financial system ay naging tokenized, nag-iiba po ang baseline ng presyo. Tulad po ng sinabi ng eksperto, ang mga numero ay hindi na po exaggerated, kundi nagiging structural necessity. At dito po nagsisimulang mag-make sense ang mga valuation na dati ay tinatawanan lamang. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Sa aking pananaw, si XRP ay hindi po isang hype-driven asset. Siya ay isang infrastructure play. Ang tanong ay hindi kung mag-scale ang digital finance dahil malinaw na mangyayari ito. Ang tunay na tanong ay kung aling asset ang kayang mabuhay at mag-function sa scale na ito. Base po sa disenyo at paggamit, malinaw kung bakit laging kasama si XRP sa mga usapan. Kaya para po sa atin bilang mga traders at holders, mahalagang maintindihan po natin ang mechanics bago ang emosyon. Dahil sa dulo, ang utility ang siyang humuhubog sa tunay na halaga. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.